Hello mga boss, isang mapagpalang araw. Ako nga po pala si Tito Kloy. Hindi man ako kapatid ng nanay at tatay nyo, pero pwedeng nyo akong tawaging Tito. Ngayong araw mga boss ay kukuha tayo ng panggatong. Dito lang rin to malapit sa amin. Kaya tara, samahan nyo ako. Kuha nga kami ng pangkahoy, dito lang rin sa tapat ng bahay. Kung saan sa bakanting lote na maraming tuyong punong kahoy. Kasama ko nga pala si Mrs. Jan, siya ang ating cameraman. Hindi porket kukuha kami ng panggatong ay may birthdayhan. Hindi porket kukuha kami ng gatong ay merong kakatayin. Ito lang talaga yung nakasanayan namin dito sa probinsya. Ito kasi yung number 1 na ginagamit namin na pangluto sa mga lulutuin. Di na kasi namin kailangan dito ng gasol tsaka uling. Masipag ka lang kumuha ng gatong, magsibak ng kahoy. Tiyak, may araw-araw ka nang gagamitin. Pagkatapos ko ang putulin yung mga kahoy ay inipo ko na rin dito. Para minsan na lang mamaya pag hinakot namin. Siya nga pala, yung gamit kong itak dito ay kay Lapu-Lapu. Kaya naman mga boss, dito ipapakita ko sa inyo kung gaano siya katalim. Kita nyo ba yun mga boss? Sa sobrang talas, pati yung pusa na paiyak na malakas. Dito sa amin sa probinsya mga boss, masipag ka lang magkuha ng panggatong. Kahit di ka na magbili ng uling o basol, meron ka ng luto. Pero speaking of masipag, ako nagsisipag-sipagan lang din ako. Hindi talaga ako masipag sa totoong buhay. Siyempre may kamera, kailangan natin magsipag-sipagan. At dito ka mga boss, pinuputulan natin itong medyo kalakihang kahoy. Wala nga tayong gamit na palakol dito, kaya itak lang ginagamit natin. Medyo kataliman din na itak yung ginagamit ko. Tulad nga ng sabi ko, itak yan nila Lapu-Lapu. At dito nga mga bossing ko, naputol ko na rin. At pagkatapos ko maputulin yung mga punong kahoy at ipunin, agad na rin namin hinakot yan ni Mrs. patungo doon sa bahay. Tulad nga ng sabi ko kanina, tapat lang to ng bahay. Marami rin pala kami naputol dito. Swak na siguro to gamitan para sa isang linggo. At kung ikaw naranasan mo yung ganitong paggatong at pagkahoy, pa-comment mo naman kung taga saan ka o taga saang probinsya ka upang sa ganun ay ma-shoutout natin sa mga next video i-upload natin. At kung hindi ka pa nakapollow sa ating official Facebook account ay follow mo na bilang suporta na rin sa atin mga boss amo. Maraming salamat. At dito nga mga boss amo ay hinakot na rin ni Mrs. yung mga natirang kahoy. At sa part naman na ito ay kukwento ko sa inyo kung bakit maraming punong kahoy dito sa tapat ng bahay namin. Yun yung bahay namin mga boss. Yan yung bahay namin, yung maraming prutas na yan. May langka, lumboy, suha, saging, papaya. Ayan. Marami rin bahay dito. Dikit-dikit din yan. Yan. Hanggang doon. Yan. Tapos yung unahan ng bahay namin is kalsada na. Kumbaga, simentado na. Kalsada na yun sa unahan ng bahay namin. Then yan yung bahay namin. Marami yung bahay. Dikit-dikit yan. Ito bahay din to. Bahay yan. Yan. Yan, tsaka yun doon. Yan, natakpan lang. Bali ito, yung parting masukal na to, nakikita nyo. Marami siya mga puno ng mangyom. Kasi, nabakanting lote to. Nabakanting lote, matagal na panahon. Na hindi lang nalinisan kasi hindi naharap ng may-ari. Tapos itong part na to, yung malinis na yan. Yan. Is pinaalam ni Papa doon sa may-ari para gawin niyang gulayan. So, naging gulayan to dati ni Papa. Tapos ngayon hindi niya na tinuloy kasi nga ang sabi ng may-ari is lilinisin na daw nila. Papakawalan nila ng mga hayop like mga dinosaur, elepante. Pero joke lang, ang papakawala sana dito is mga kambing, baka. Kasi sabi ng may-ari is lilinisin na daw. Kaya tinigil na ni Papa, in-stop niya na yung paggugulay dito. Kaya kung nakikita nyo maraming patay na mga puno. Yan yung mga ginagawa namin, kinukuha namin pangkahoy ngayon. Kasi dito masipag ka lang magkorte ng pangkahoy is may pang paringas ka na. Hindi ka nabibili ng uling or gasol. At dito ang mga boss ay sinibak na natin at pinutol-putol na natin yung mga punong kahoy na korte natin kanina. O siya, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.